Isang nakakatakot na manika ang nagiging daan upang matupad ang mga lihim na hangarin ng isang bata sa isang nakakakilabot na paraan. Habang sinusubukan ng kanyang ina na iligtas siya mula sa madilim na impluwensya nito, kailangan niyang harapin ang katotohanang mas malapit sa kanila ang tunay na kasamaan. Isang gabi sa Tampa, Florida, isang pulis ang nakatagpo ng isang misteryosong sasakyan na nakaparada sa gilid ng isang madilim at maputik na daan. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, lihim na inilibing ni Vincent Gatto ang walang buhay na katawan ng kanyang anak sa isang bakanteng lote malapit doon. Samantala, hindi alam ng pulis ang nangyayari at nagpatakbo siya ng plate check habang ininspeksyon ang abandonadong sasakyan. Napansin niya ang isang ang may bahid ng dugo sa likod na upuan, kaya mas lalo siyang nag-usisa. Pumasok siya sa isang saradong daan at doon niya naaktuhan ang lalaki habang naghuhukay ng libingan para sa sariling anak. Dahil sa matinding pagkagulat, itinutok ng pulis ang kanyang baril sa sospek at inutusan itong ibaba ang pala at dahan-daang humarap sa kanya. Sumunod naman si Vincent sa mga utos nito ng mahinahon. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ng forensics at mas maraming pulis upang hukayin ang bangkay ng bata mula sa mababaw na libingan. Kasama nito ang isang life-sized na kahoy na rebulto ni Pinocchio. Lumipas ang 5 taon, hiniling ng abogadong si Jennifer Garrick sa hukom na bawasan ang sentensya ni Vincent. Naniniwala siyang hindi makatarungan ang pagkakakulong nito bilang isang serial killer dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kinagabihan, inaral ni Jennifer ang mga nakakapangilabot na larawan mula sa kaso ng kanyang kliyente sa bahay. Nakita ito ng kanyang anak na si Zoe, kaya itinago niya ito at saka inihatid ang bata sa kanyang kama. Ngunit hindi makatulog si Zoe dahil sa masamang panaginip tungkol sa kanyang ama at kasintahan nito na namatay. Pinakalma siya ng kanyang ina at sinabing maaari nilang tawagan ang kanyang ama upang makasigurong ligtas ito. Sinabi rin ng ina na maaari nilang imbitahan ang kanyang ama sa darating niyang kaarawan, pero agad na tumanggi ang bata at mas pinili na lang na matulog. Kinabukasan, nagulat si Jennifer nang matagpuan sa kanyang opisina ang kahon ng kaso ni Vincent kasama ang kahoy na rebulto ni Pinocchio. Ipinaalala ng kanyang boss na si Barry na siya mismo ang humiling ng ebidensya, kaya dinala ito sa kanya mula sa kulungan. Naalala ni Jennifer na 3 buwan na ang nakalipas mula nang hilingin niya ang mga files, kaya baka huli na ang lahat dahil bukas na ang desisyon ng korte tungkol sa kaso ni Vincent. Sa kabutihang palad, muling isinasaalang-alang ng hukom ang kaso at may posibilidad na ibaba ang sentensya nito sa habang buhay na pagkakakulong. Dahil dito, bumisita si Jennifer sa kulungan upang ibalita ito kay Vincent. Gayunpaman, dismayado ang lalaki sa narinig at inamin niyang mas gugustuhin pa niyang hatulan ng kamatayan sa kaso ng kanyang anak kaysa mabuhay nang wala ito, kahit pa sa loob ng kulungan o bilang isang malayang tao. Nang sabihin ni Jennifer na hindi siya naniniwalang pinatay ni Vincent ang iba pang mga bata, agad itong umamin sa mga krimen. Pero hindi pa rin kumbinsido ang abogada, kaya tinanong niya ang tungkol sa manikang ibinaon nito kasama ng kanyang anak. Ibinunyag ng bilanggo na ginawa niya si Pinocchio bilang regalo sa kaarawan ng kanyang anak at ito ang naging paborito nitong laruan. Dahil sa pagmamahal ng ama sa kanyang anak, napagtanto ni Jennifer na hindi siya ang may kagagawan sa ibang krimen na ibinibintang sa kanya. Naniniwala siyang kilala ni Vincent ang totoong mamamatay tao at tahimik lamang ito upang protektahan ang taong iyon. Pinipilit niyang malaman ang totoo, pero biglang nagalit si Vincent at nagmakaawang hayaan na lang siyang mamatay ng payapa. Samantala, sa eskwelahan, binubuli si Zoe ng kaklase niyang si Beth na walang pakundangang itinapon ang kanyang mga imbitasyon sa kaarawan. Sa sobrang galit, itinulak niya ito sa lupa, pinatungan, at muntik ng kagatin ang tainga nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang yaya niyang si Sofia para sunduin siya. Napansin nito ang bahid ng dugo sa kanyang labi at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit umiwas lang ang bata at sinabing wala namang espesyal na nangyari. Nang hapon ding iyon, bumisita si Zoe sa kanyang therapist na si Dr. Edwards na gustong pag-usapan ang kanyang mga bangungot. Tumanggi siyang magkwento tungkol dito at nagpatuloy lang sa pagpipinta. Kalma siyang ipinaliwanag ng doktor na normal lang ang makaramdam ng galit sa mga taong nanakit sa kanya, pero kailangan niyang matutong magpatawad upang mapalaya ang sarili mula sa sakit. Gayunpaman, hindi nauunawaan ni Zoe ang kanyang tunay na nararamdaman, kaya hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Kinagabihan, agad hinarap ni Jennifer ang anak matapos niyang malaman ang nangyari sa eskwelahan. Habang pinapagalitan niya ito, biglang tumawag ang dati niyang asawa, pero ayaw siyang kausapin ng kanilang anak. Dahil sa inis, sinabi ni Jennifer na
hindi muna siya pwedeng manood ng TV o maglaro pagkatapos ng klase sa loob ng 2 linggo. Lalo itong dinamdam ni Zoe at dali-daling tumakbo sa kanyang kwarto. Sinundan siya ni Sofia para aluan at ipaliwanag na kaya nagagalit ang kanyang ina ay dahil sa sobrang dami nitong iniisip sa trabaho. Samantala, sa korte, tinanggihan ni Judge Allen ang kahilingan ni Jennifer na baligtarin ang desisyon sa kaso ni Vincent. Nang pag-usapan ang hatol na kamatayan, walang nagawa ang abogado kundi panoorin siyang walang magawa mula sa viewing room. Di nagtagal, bumisita si Jennifer sa isang simbahan at naglabas ng sama ng loob sa isang pari roon. Simula nang iwan niya ang kanyang dating law firm at maging isang pampublikong abogado, mas nagkaroon siya ng oras para kay Zoe. Ngunit napansin niyang madalas nagkakaroon ng mararahas na bangungot ang kanyang anak na ayon sa therapist nito ay maaaring bunga ng matinding galit na hindi nito mailabas. Habang nasa opisina, kinausap siya ng kanyang boss na si Barry at sinabing huwag niyang masyadong pahirapan ang sarili sa kaso. Hirap pa rin siyang paniwalaan na kaya ni Vincent patayin ang sariling anak pero ipinaalala ni Barry na may iba't ibang anyo ang kasamaan. Giit naman ni Jennifer na may ibang pinoprotektahan si Vincent at hindi siya dapat sinisisi sa mga ibang krimen. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang nakakatakot na rebulto ni Pinocchio bago tuluyang umalis dala ang kanyang bag. Ginugol ni Jennifer ang buong hapon sa pagmamaneho upang mamili ng pagkain para sa kaarawan ng kanyang anak. Hindi niya napansin na biglang lumitaw si Pinocchio sa likod ng kanyang sasakyan. Pagdating niya sa bahay ng gabing iyon, sinubukan niyang tumulong sa paghahanda ng party kahit pagod na siya. Pinayuhan siya ng kanyang kasintahang si David na magpahinga na lang habang siya at ang yaya ang bahala sa lahat. Pumayag si Jennifer, naligo sandali, at bumaba ulit para humabol sa paglalaro ng pinyata. Maayos ang takbo ng party hanggang sa makita niyang nakapose si Zoe sa tabi ng kahoy na manika mula sa kanyang kaso. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil naaalala niyang iniwan niya ito sa opisina. Ngunit inakala ni David na ito ay isang regalo, kaya ipinaliwanag niya na nakita ito ni Zoe bago pa niya ito may balot. Pagkatapos ng party, nanatili si David sa bahay para makasama ang nobya sa harap ng furry place. Ngunit nang biglang sumingit si Zoe sa kanilang romantikong sandali, ikinwento nito ang madilim na kwento ni Pinocchio. Ayon sa kanya, binigyan ng asol na diwata si Pinocchio ng espesyal na ilong na lumalaki kapag siya ay nagsisinungaling at isang tipaklong na nagsilbing konsensya niya. Ngunit hindi ito umobra, kaya patuloy pa rin siyang naging masama. Makalipas ang ilang minuto, tinulungan ni Jennifer ang kanyang anak na matulog. Bago siya lumabas ng kwarto, sinabi niya kay Zoe na tumawag ang kanyang ama kanina upang batiin siya ng maligayang kaarawan. Ginamit niya ang pagkakataon upang ipaalala sa kanyang anak na mahal siya ng kanyang ama. Hindi pinansin ni Zoe ang sinabi ng kanyang ina at sinabing gusto niyang patulugin si Pinocchio sa kanyang kama. Pero hindi pumayag si Jennifer at ipinaliwanag na pansamantala lang ang manika roon hanggang sa dumating ang totoong regalo niya. Habang nag-iinit ang gabi ni na David at Jennifer sa harap ng furry place, hindi naman makatulog ang bata. Bumangon siya, niyakap ang kahoy na manika, at hiniling na sana'y maging totoo ito para hindi na siya maramdaman mag-isa. Kinabukasan, pagkatapos maligo ni Sofia, napansin niyang nakaupo si Pinocchio sa kama ni Zoe. Inabot niya ang manika, na parang nakatitig sa kanya, pero biglang lumitaw ang bata. Galit na sinabihan ni Zoe ang yaya na huwag hawakan ang kanyang kahoy na kaibigan. Naiinis na tinanong ni Sofia kung bakit siya nasa loob ng kanyang kwarto, pero hindi ito sumagot. Sa parehong araw, nagpunta si Zoe sa kanyang therapist na si Dr. Edwards at sa wakas ay ibinahagi ang kanyang tunay na nararamdaman. Natatakot siyang maaga siya ng kasintahan ng kanyang ina at tuluyang maiwan mag-isa. Pag-uwi ni Jennifer mula sa trabaho ng gabing iyon, ipinakita niya sa anak ang huli nitong regalo sa kaarawan. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang isauli ang ibang laruan dahil hindi ito talaga sa kanila. Labis itong ikinagalit ni Zoe, kaya naglabas siya ng sama ng loob at sinabing nawala na sa kanya ang kanyang ama nang ito ay umalis. Nakiusap siya sa kanyang ina na huwag naman sanang mawala rin si Pinocchio sa kanya. Nang nag-iisa na siya sa kwarto, tinanong niya ang kanyang kaibigan kung iiwan siya nito. Wala itong sinagot, kaya iniling lang niya ang ulo at inisip na sinabi nitong hindi bago matulog. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, nalaman ni Jennifer na dinala ng kanyang anak si Pinocchio sa eskwelahan kahit alam nitong dapat nang isauli ito. Natuklasan din niya sa ilalim ng kama ang orihinal na laruan na gustong-gusto ng kanyang anak, sira-sira at mukhang sinadya itong sirain. Samantala, sa eskwelahan, patuloy pa ring binubuli ni Beth at ng kanyang mga kaibigan si Zoe. Ibinato nila ang kanyang manika sa kabilang bakod. Nakita niyang nakahandusay si Pinocchio sa lupa malapit sa isang kalaykay. Tinanong niya ito kung anong balak nito, pero hindi ito gumalaw. Sumilip siya sa bakod at nakita si Beth na nakasakay sa kanyang bisikleta. Tumingin siyang muli sa kahoy na manika at sa kalaykay sa tabi nito. Habang dumadaan si Beth, biglang tumama ang hawakan ng kalaykay sa harapan ng kanyang bisikleta.
bisikleta. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa harap ng paparating na bus. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya nang gamulong siya sa ilalim nito. Ilang saglit pagkatapos ng aksidente, lumabas si Zoe mula sa likod ng mga halaman, bitbit si Pinocchio, at mabilis na tumakbo palayo. Sa opisina ng public defender, inakala ni Jennifer na si Barry ang naglagay ng kahoy na manika sa loob ng kanyang sasakyan. Biniro pa niya ito, pero naguluhan ang kanyang boss sa sinasabi niya. Bago pa ito makasagot, nakatanggap ng tawag si Jennifer mula kay Dr. Edwards, kaya dali-dali siyang nagtungo sa kanyang opisina. Pinayuhan siya ng therapist na huwag basta-basta ihiwalay ang laruan sa kanyang anak dahil masyado na itong nakakapit dito. Habang pauwi, hinarap ni Jennifer si Zoe tungkol kay Pinocchio at ang nangyari sa eskwelahan. Sinabi ng bata na nagselos ang kahoy na manika sa kanyang birthday gift at pinoprotektahan lang siya mula kay Beth. Maya-maya, nakatanggap si Jennifer ng bagong kaso kaya kinailangan niyang mag-overtime sa trabaho. Samantala, kailangang lumiban ni Sofia, kaya hiniling niyang si David muna ang mag-alaga kay Zoe. Habang nagbabantay si David ng gabing iyon, narinig niyang may sinasabi si Zoe habang mag-isa sa kwarto. Parang may kausap siya habang nakaupo sa tabi ng bintana si Pinocchio na hindi naman gumagalaw. Sa isip ni Zoe, naririnig niya si Pinocchio na nagsasabing hindi dapat malaman ng iba na nag-uusap sila. Kapag nalaman nila, kukunin siya at mawawala ang pagkakataon niyang maging totoong bata at kapatid niya. Sinabi rin ng kahoy na manika na kaya niyang alisin si David upang sila lang ang matirang magkasama bilang isang pamilya. Makalipas ang ilang oras, napansin ng bata na nawawala ang kanyang kaibigan, kaya naghanap siya sa buong bahay. Nang makita ni David na gising pa ito, sinabihan niya itong bumalik na sa kama, kung hindi ay mapapag-alitan silang dalawa ng kanyang ina. Sinabi ni Zoe na pumunta si Pinocchio sa basement, kaya pinuntahan ito ni David. Habang nag-iikot siya, hindi niya makita ang laruan. Biglang namatay ang ilaw, kaya inakala niyang isang biro lang ito. Naglakad siya pabalik sa itaas para pagsabihan si Zoe, pero biglang may nagsara ng pinto sa kanyang mukha. Nadapa si David sa hagdan at tumama ang ulo, dahilan para mawalan siya ng malay. Agad siyang isinugod sa ospital, kung saan nalaman ni Jennifer na ang anak niya mismo ang tumawag sa 911 para humingi ng tulong. Pag-uwi, galit na kinumpronte ni Zoe ang kanyang kahoy na kaibigan sa kwarto. Tinanong niya kung siya ba ang may kagagawan ng nangyari kay David. Hindi gumagalaw si Pinocchio, pero malinaw niyang naririnig ang tinig nito sa kanyang isipan. Itinanggi ng manika na sinaktan niya ang nobyo ng kanyang ina, pero nang dumaan ang ilaw ng isang sasakyan at lumitaw ang anino ng kanyang ilong na tila lumalaki, napagtanto ng bata na nagsisinungaling ito. Hindi naman ito nag-alala sa natuklasan niya. Nagbiro pa ang kahoy na bata na mas magkakaroon ng oras ang kanilang ina para sa kanila kung mawawala si Sofia. Natakot si Zoe sa maaaring gawin ni Pinocchio, kaya kinabukasan, nang huli siya ng isang kulisap sa kanilang hardin. Ipinakita niya ito sa kanyang yaya, umaasang makakatulong ito upang magkaroon ng konsensya ang kanyang kahoy na kaibigan. Ngunit binalaan siya ni Sofia na baka lang durugan ito ni Pinocchio, gaya ng nangyari sa orihinal na kwento. Kinahapunan, muling dinala ni Zoe kay Dr. Edwards ang kanyang saloobin. Ngunit kinailangan ng doktor na lumabas sandali. Pagkaalis niya, napuno ng galit ang bata at sinisi si Pinocchio sa nangyari kay David. Tinanong ng kahoy na manika kung sigurado ba siya sa kanyang sinasabi, dahil wala naman siya roon noong nangyari iyon. Napansin ni Zoe na gumagalaw ang ulo at bibig nito, kaya lalo siyang nagalit at nagsimulang sumigaw. Sakto namang bumalik si Dr. Edwards. Kinagabihan, kinabahan si Zoe nang malaman niyang ligtas si David at stable na ang kondisyon nito. Natakot siyang mapagbintangan sa nangyari, kaya pumutol siya ng tali ni Pinocchio, tulad ng hiling nito. Habang patakas siya, sinundan niya ang kahoy na manika, na nagsabing aakuin niya ang nangyari kay David. Sa ospital, may isang taong palihim na nagtanggal ng life support ni David, dahilan para bumagsak ang kanyang pulso. Kinabukasan, ipinakita ni Dr. Edwards kay Jennifer ang footage ni Zoe na tila nakikipag-usap sa isang hindi gumagalaw na manika sa kanyang klinika. Iminungkahi niyang ipakonfine ang bata sa isang mental facility, ngunit mariing tumanggi ang ina. Pag-uwi ng abogada, hinarap niya ang anak tungkol sa putik sa kanyang damit. Lumuha si Zoe habang inamin na lumabas siya para puntahan si David noong gabi, pero hindi siya umabot doon at umuwi na lang. Ngunit dagdag niya, maaaring nakarating sa ospital si Pinocchio. Dahil sa labis na pagod sa mga kasinungalingan ng bata, kinuha ni Jennifer ang kahoy na manika at inilagay ito sa loob ng trunk ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, hindi na pinapasok ng ina si Zoe sa eskwela at inatas ang bantayan siya ni Sofia. Pumunta si Jennifer sa simbahan upang kausapin ang pari tungkol sa kanyang mga pangamba. Doon, ipinahayag niya ang paniniwalang si Vincent Jr. ang tunay na may sala sa mga pagpatay noon. Pinaniniwalaan niyang pinigilan lang ito ng kanyang ama na makagawa pa ng mas maraming kasalanan, at inako nito ang lahat ng sisi upang maprotektahan
mamatyan ang anak. Nagsimula siyang maniwala na maaaring may masasamang espiritu na nagkukubli sa mga bagay tulad ng isang manika, nagpapalaganap ng kasamaan habang pinagmumukhang baliw ang sinumang naiimpluwensyahan nito. Samantala, sa bahay, nagsimulang mag-alala si Zoe na baka may masamang gawin si Pinocchio kay Jennifer. Pero tiniyak ni Sofia na hindi iyon mangyayari, dahil mayroon na itong konsensya. Bigla niyang naalala ang kulisap na inilagay niya sa kwarto, kaya nagmamadali siyang bumalik upang tingnan ito. Ngunit natagpuan niyang dinurog na ito. Napasigaw siya sa takot, dahilan upang mabitawan ni Sofia ang hawak nitong baso. Nag-aalalang lumapit ang yaya sa kwarto ng bata, pero biglang may lumabas na fire poker mula sa pinto at tumama sa kanyang mga binti. Nawalan siya ng balanse at natambo sa sahig, habang may isang anino na paulit-ulit siyang hinampos sa ulo. Pagsapit ng gabi, pagod na umuwi si Jennifer, pero napansin niyang hindi gumagana ang ilang ilaw sa bahay. Habang may malakas na bagyong dumadagandong sa labas, tahimik niyang inusisa ang kanyang madilim na tahanan. Hanggang sa natagpuan niya si Sofia na nakahandusay sa pasilyo, walang buhay at duguan. Napahinto siya sa pagkagulat nang biglang lumabas si Zoe mula sa dilim. Ngunit bago niya ito matanong, tumakbo ito palayo. Hinabol siya ng kanyang ina papunta sa sala, desperadong malaman kung ano ang nangyari. Ngunit bago pa niya ito maabutin, may isang bagay na biglang tumama sa kanyang ulo. Napahandusay siya sa sahig, nanginginig ang kanyang paningin. At nang muling lumino ang kanyang paningin, tumambad sa kanya ang anak niyang si Zoe, may hawak na dagwang fire poker. Humihikbi si Zoe habang sinisiguradong ligtas na ang lahat dahil hawak na niya ang fire poker mula kay Pinocchio. Pagkasabi nito, muling tumakbo ang bata palayo. Sinubukang sundan siya ni Jennifer, ngunit sa isang madilim na sulok, may ibang bagay siyang napansin. Sa tabi ng furry place, nakatayo ang kahoy na bata, nakatitig sa kanya. Dahan-dahan itong humarap sa kanya ng buo, sa kabiglang sumigaw ng nakakatakot, kasabay ng pagtaas ng kamay kung saan mahigpit nitong hawak ang isang matalim na kutsilyo. Sa takot, mabilis na tumakbo ang ina, ngunit agad siyang hinabol ng nilalang na dati isang simpleng manika lamang. Habang tumatakbo, naririnig niya ang tinig nito, isang boses na parang inosenteng bata ngunit matinis at nakakapanindig balahibo. Nagmadali siyang pumasok sa isang silid at isinara ang pinto. Ilang segundo lang, bumaon ang kutsilyo ni Pinocchio sa kahoy na pinto, tinamaan ang kanyang kamay at nag-iwan ng sugat. Pinilit niyang itulak ang pinto upang hindi ito makapasok, habang sinisigawan si Zoe na tumakas palabas ng bahay. Maya-maya, natigilan siya nang biglang tumahimik ang paligid. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto, ngunit isang malakas na puwersa ang biglang bumukas nito, dahilan upang siya'y matamba. Pagbangon niya, naramdaman niyang may umatake sa kanya mula sa likuran. Nagpumigla si Jennifer at nagawang itapon palayo ang kahoy na bata. Narinig niyang sumigaw si Zoe sa kabilang silid, kaya't dali-dali siyang naglakad patungo sa sala upang iligtas ang anak. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumulpot sa harapan niya si Pinocchio at mabilis na sumugod upang saksakin siya. Sa isang desperadong hakbang, sinunggaban ni Jennifer ang manika at itinapon ito sa ibabaw ng mesa. Hingal na hingal siyang lumapit, gustong makita ang resulta ng kanilang laban. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi si Pinocchio ang bumungad sa kanya, kundi si Zoe. Nakaupo ang bata sa gitna ng mga bubog, katabi ang dagwang kutsilyo. Hindi makapaniwala ang ina sa kanyang nakita. Sa labis na pagod at pagkalito, bumagsak siya sa carpet, tuluyang nawalan ng malay. Ilang araw ang lumipas, ipinasok si Zoe sa isang mental institution sa Tampa, Florida. Sa loob ng kanyang kwarto, tahimik siyang nakatitig sa kawalan habang nasa labas si Jennifer, kausap si Dr. Edwards. Ayon sa doktor, mananatiling sedated ang bata hanggang sa maging handa itong makisalamuha muli sa iba. Wala siyang duda, isang panganib si Zoe sa mga tao sa paligid niya. Mariing tumutol si Jennifer. Iginiit niyang hindi ang anak niya ang nagdulot ng kaguluhan noong gabing iyon, kundi ang isang nilalang na pilit niyang iniiwasan paniwalaan. Ngunit ipinaliwanag ng therapist na madilim ang silid noon, at dahil sa matinding pagkabagok ng kanyang ulo, maaaring naiba ang kanyang persepsyon sa mga nangyari. Tahimik na tiningnan lang siya ni Dr. Edwards, saka ibinulong sa sarili, umaasa siyang mabaigaw si Jennifer para sa kanyang sariling kapakanan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.